pangaral at ang beloved preacher, Brother Mark Noel. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless you, beloved Brother Ray. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah. Dakila't mapagpala namin pong Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa unat panalangin po ng aming minamahal at ginagalang mahal na Pastor Valdez Rada Almeda. Mahal na Panginoon, kami po'y lubos, labis na nagpupuri at nagpapasalamat at nagagalak ang aming mga puso sa iyong pag-ibig na palaging ipinadarama sa amin, mahal na Panginoon, sa iyong paglingap, mahal na Panginoon, sa iyong kagandahang loob na walang kupas, hindi nagbabago, hindi nagmamaliw sa aming lahat, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, maging sa mga naunang bahagi po ng iyong banalagawain na iyong nilangisan at pinagpalang lubos na nakarating dyan sa kalangitan. Lalong higit ang iyong napakatamis at banal na presensya na iyong ibinuhos sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Narito po kami sa pag-aaral at pakikinig po ng iyong banal na salita. Ngunit bago ang lahat, muli kami po humihingi ng tawad sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Patawarin mo po kami, mahal na Panginoon. Dalangin po namin, mahal na Panginoon, na muli mo kaming pagpalain sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Sa ganang akin, mahal na Panginoon, ako'y basahan, sa iyo lamang ko umaasa, ako'y walang magagawa. Gamitin mo lamang ako daluyan ng pagpapalang espiritual, mahal na Panginoon. Itago mo ko sa iyong likuran at sa ulat panalangin ng aming minamahal at ginaghanang mahal na Pastor. Sama-sama naming sinasaway lahat ng gawa ng kaaway, hadlang, demons of unbeliefs and doubts, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pakaupo po tayo, mga minamahal. Praise God. Bago po ako magpatuloy, nais ko pong ipaabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang, ang Diyos na pinagbubukalan ng lahat ng mga pagpapala, Diyos na sagana sa kagandahang loob, punong-puno ng pag-ibig sa ating lahat. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Valdez Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, at hindi po natin malilimutan ang mga gintong turot aral ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Praise the Lord. At pagbati ng mapagpalang hapon, pagpapaabot ng mapagpalang hapon to the beloved children, the whole Almeda family. Praise the Lord. Binabati din po natin ang ating pong mga pinagpalang mahal na kapatid, ating mga live webcast viewers, nakaantabay all over the world. God bless you so much po for tuning in, at nagpapaabot din po tayo ng mapagpalang hapon sa ating itinalagang mangaral dito sa Dako ng Baliwag, ating beloved ordained preacher, sampu ng kanyang mga mahal sa buhay, at pagbati sa mga kapwa manggagawa, kapwa mangangaral sa lahat po ng ginagamit sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon, at pagbati rin po ng mapagpalang hapon sa beloved in-laws po ng ating beloved Minister Podge. God bless you so much po. Kami po ay nagagalak na kayo muling aming kapiling sa pananambahan sa ating mahal na Panginoon. At sa inyo po, mga minamahal, sa mga bisita, mapagpalang hapon sa pangalan po ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos. Sa hindi pagtatagal, mga minamahal, tayo po ay mag-aral na ng banal na salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Binigyan po natin ng pamagat, suffered a little while. Ang pamagat ng ating pag-aralan, suffered a little while. Sa Tagalog po, magbata o magtiis sa sandaling panahon. Kindly sa ating pong teksto, unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 10. Pakibasa po. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 5, ang talata po ay 10. Ganito po ang sinasabi, mga minamahal. At ang Diyos ng buong biyaya, na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Amen. Palakpakan po natin ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. God bless you so much po for the reading of the Holy Word. Ang mahal na Panginoon ang magpapala ng kanyang banal na salita. Malinaw po, mga minamahal, na sinabi dito ni Apostol Pedro, na ang pagbabata, mga minamahal, o sa mababaw po na Tagalog, yung paghihirap, pagdurusa, mga minamahal, sa mundong ito, ay hindi po natin maaaring maiwasan.
Everybody say, sinabi sa Pedro na ang pagtitiis sa sanlibutan ito ay tunay. Mga minamahal, hindi katang isip, hindi panaginip, tunay, mga minamahal. Kaya bagamat tayo po ay mga Kristiyano na, habang tayo po ay narito sa lupa, naghihintay sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, tayo po ay hindi exempted sa mga bagay na ito. Everybody say, praise the Lord! Si Pedro, mga minamahal, nung unang paglakad po ni Pedro sa kanyang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hindi pa niya po lubusang naunawaan noon kung ano ba yung tunay na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya nga, di ba mga minamahal, naitatwa ni Pedro o naikaila ni Pedro ang mahal na Panginoong Jesus ng 3 beses, mga minamahal. Bakit? Kasi natakot siya na malaman po ng mga Roman soldier na siya po ay follower ni Jesus Christ. Natakot siya na malaman na siya po ay tagasunod ni Kristo. Kaya itinatwa ni Pedro ang mahal na Panginoon dahil natakot si Pedro na harapin yung suffering. Alam ni Pedro, mga minamahal, na kapag nalaman na siya po ay kasama tagasunod ni Jesucristo, siya po ay parurusahan. Kaya itinatwa ni Pedro ang mahal na Panginoong Jesus dahil alam niya yung suffering. Everybody say amen. Ngunit hindi nagtagal, mga minamahal, at kanya pong naunawaan na ang pagbabata o yung suffering natin dito sa mundong ito, mga minamahal, o yung mga pagdurusa natin, mga minamahal, ay kalakip sa ating pagsunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Miski naman po sa sanlibutan, mga minamahal, may mga pinagdadaanan din sila, marami din silang pagtitiis. Ngunit ang kaibahan sa sanlibutan, mga minamahal, hanggat hindi mo pa nakilala si Jesucristo, hindi mo pa siya tinanggap na Diyos at hari ng iyong buhay, walang aalalay sa iyo. Subalit dito sa ating banal na ministeryo ng ating mahal na Panginoon Jesus, sa ating banal na gawain, ano man ang ating pinagdaraanan, ano man ang ating mga tinitiis, nariyan ang ating mahal na Panginoon, umaalalay sa atin. Everybody say amen. Kasi kung hindi tayo inalalayan ng ating mahal na Panginoon, wala tayo dito, mga minamahal. Yung mga pagsubok natin noon, yung mga binata natin noon, kung hindi tayo inalalayan ng mahal na Panginoon, wala po tayo dito. Mapalakpakan po ba natin ang ating mahal na Panginoon? Ganoon mahal, isang tiyak na bagay, ganoon pa man, bagamat sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon ay kalakip po ang pagtitiis, ang pag-uusay, mga pagdurusa o pagsubok, mga minamahal, may isang tiyak na bagay po yan. Ang sabi ng talata ang ating nabasa, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon. Ibig sabihin po, sandali lamang po pala yung ating titiisin dito sa mundong ito. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, may katapusan. Ibig sabihin, may hangganan. Yung mga sumasampalataya kay Jesucristo, mga minamahal. Kaya ano ang ibig sabihin ng talata, mga minamahal? Kung may pagsubok ka ngayon, may problema ka ngayon, may karamdaman ka ngayon, siyang tiyak na bagay, sandaling panahon mo lang yan, babatain. Ang sabi ng mahal na Panginoon, pagkatapos niyan, ay magiging sakdal ka sa kanyang banal na harapan. Everybody say amen. Kaya nga nang lubusang maunawaan ni Pedro yung paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, nagalak si Pedro, nagalak siya, mga minamahal, dahil napatunayan ni Pedro, yung palang ating mga pagsubok dito sa lupa, mga minamahal, ay kailangan nating harapin, batain. Kailangan natin itong yakapin, mga minamahal. Hindi mo pwedeng itakwil, hindi mo pwedeng iwasan. Bakit? Kasi mga minamahal, kinakailangan natin magkaroon ng bahagi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Kinakailangan magkaroon tayo ng kabahagi sa pagdurusa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Bakit kailangan natin magkaroon ng bahagi, mga minamahal? Nung nagdusa ang ating mahal na Panginoon, kasi mga minamahal, kapag hindi tayo nagkaroon ng bahagi sa pagdurusa ng ating dakilang Diyos, hindi rin tayo magiging karapat-dapat na magkabahagi doon sa kaluwalhatian at gloria at mga gantimpalang nakalaan para sa atin. Everybody say amen. So, ibig sabihin pala, the more na yung dinadala mo mabigat, the more na yung pagsubok mo matindi, mga minamahal, o gabundok, ang katumbas pala na gantimpala dyan, mas higit po pala. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga,
Kapag Kristiyano na tayo, mga minamahal, mamulat tayo sa espiritual na kaunawaan. Kapag yung pagsubok mo, napakalaki, napakabigat, mga minamahal, magagalak ka pala dapat eh. Bakit? Kasi yan yung katumbas ng pagpapalang nakalaan para sa iyo. The more na bumabangga ka sa malaking bundok ng pagsubok, ganyan din ang pagpapalang ibabalik sa iyo ng mahal na Panginoon. Everybody say Amen. Gabundok din na biyaya ang ibabalik sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, totoo ang mga pangangaral ng ating beloved Mama Dear, ang ating beloved mahal na pastor. Yan yung mga minamahal sa lahat ng mga mangangaral dito sa buong mundo, mga minamahal, ang ating beloved parents in the Lord, sa kanila mo lang marinig na kapag napakabigat ng pagsubok mo, lalo kang magpasalamat sa Diyos. Everybody say praise the Lord. Kasi lubusang naunawaan ng ating beloved parents in the Lord na kung gaano kalaki ang pagsubok na iyong binabata, ganoon kalaki ang gantimpalang naghihintay para sa iyo. Everybody say amen. Tingnan nyo mga minamahal. Even ang mahal na Panginoong Jesus hindi nakaligtas sa pagdurusa at pagtitiis. Nung siya po ay nagkatawang tao bilang anak dito sa lupa, grabe o matindi. Matindi ang mga pinagdaanan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Masunod niya lamang ang banal na kalooban ng kanyang ama. Mga minamahal ko, ano ba yung mga pinagdaanan ng mahal na Panginoon, di ba? Siya po ay itinakwil ng kanyang sariling lahi. Mga minamahal, ipinapako siya sa krus nang wala siyang ginawang kasalanan. Siya po ay ipinanganak bilang isang anak lamang ng anluwagi o yung karpentero. Siya po ay anyong alipin, mga minamahal. Pero ano yung pagkatapos noon? Ang sabi noon na pagtagumpayan ng mahal na Panginoon, ang mga pagdurusang ito, ang pagtitiis ng ating mahal na Panginoon Jesus dito sa lupa, ibinigay sa Kanya ang lahat ng kapamahalaan. Everybody say Amen. Ganoon din. Ganoon din po yan, mga minamahal, sa ating paglilingkod. Bago tayo maging sakdal sa paningin ng Diyos, bago tayo tawaging matuwid sa harapan ng Diyos, bago tayo maging kalugod-lugod sa harapan ng ating mahal na Panginoon, kinakailangan tayo ay magbata muna, magtiis muna ng mga pagsubok. Ngunit ang sabi ng Biblia, ano yung magandang pangako? Sa sandaling panahon lamang po. Everybody say, praise the Lord! Kaya, yung pagsubok mo ngayon, hindi yan magtatagal. Sandali lang yan. Makapag-amen po ba yung mga pagsubok? Sandali lang yan. Yan ang sabi ng Biblia, malinaw na malinaw. Daraan lang yan. Sabi nga nung awit kanina ng youth choir, there's a light at the end of the darkness. Di ba? Pag pumasok tayo sa isang tunnel na napakadilim, habang binabaybay mo yung tunnel na halos wala kang makita, puro kadiliman lamang, makakaramdam ka ng takot at pangamba. Dahil sa kadiliman, nariyan lahat ng kasamaan. Subalit kapag nakikita na natin yung dulo at may nakita tayong liwanag, ang ibig sabihin, tapos na ang kadiliman. Everybody say Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi pa nung ating nabasa kanina, ito palang pagbabata natin o pagtitiis natin ang magpapasakdal sa atin at magpapatibay sa atin, mga minamahal, upang tayo po ay maging matatag sa ating paglilingkod. Kasi mga minamahal, dito sa mundong ito, hindi po tayo pwedeng magpahina-hina sa ating paglilingkod. Kapag nagpahina-hina tayo, yuyurakan tayo ng kaaway. Kaya nga ginagamit ng mahal na Panginoon ang mga circumstances na ito, ang mga pagsubok, mga problema na yan, ginagamit din ng mahal na Panginoon, instrumento lang upang ikaw ay maging matatag at malakas na Kristiyano sa iyong pakikipagbaka sa mundong ito. Everybody say Amen. So, mga minamahal, parte ng ating training, parte ng ating paglagong espiritual, mga minamahal ko, yung ating mga pinagdaraanan. Kaya hindi natin pwedeng takasan, hindi natin pwedeng iwasan. Sino ba yung mga tumakas? May mga Kristiyano bang tumakas? Mayroon. Yung mga hindi pa po lubusan na kaunawa sa banal na salita ng mahal na Panginoon, hindi pa lubusang naunawaan yung pagkakatawag sa Kanya na Hesukristo. Tayo mga minamahal, hindi tayo tinawag na mahal na Panginoon sa comfort. Mga minamahal, tandaan po natin yan. Tinawag tayo ng Diyos into a purposeful life. Ibig sabihin, yung buhay ng paglilingkod mo, ano man ang nangyayari sa iyo, pangit man o masama, magiging kaluwalhatian sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang ating calling. Everybody say Amen. Kasi yung ibang Kristiyano, kaya nawalay sila, ang pagkakaunawa nila, kapag naglingkod sila sa mahal na Panginoon, wala nang problema, wala nang karamdaman,
wala nang pag-uusig. Baliktad, mga minamahal. Malinaw ang mga talata ating binasa, malitaw ang pangangaral ni Apostol Pablo mula nang siya'y naglingkod sa mahal na Panginoon. Napakadaming pinagdaanan ni Apostol Pablo, mga minamahal. Kaya kung ano yung pattern sa buhay ni Apostol Pablo, ganoon din sa ating buhay, mga minamahal. Yung paglilingkod, mga minamahal, maraming lubak-lubak, marami kang titiisin, subalit sa huli, mayroong tinatawag na buhay na walang hanggan, katiyakan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi po sa English translation, after we suffered a little while, He will establish us. Ibig sabihin po nito, mga minamahal, itatatag tayo ng Diyos. Sa mababaw na kahulugan, itatayo ka ng mahal na Panginoon sa pagkakalugmok mo. Kung minsan tayo ay nalulugmok sa mga problema, sa mga pagsubok, ang sabi ng Biblia, itatayo ka, i-establish ka ng mahal na Panginoon. Ibabangon ka. Kung nadapa ka sa paglilingkod mo, ibabangon kang muli ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Ano pa ibig sabihin ng He will establish us? Ilalagay tayo ng mahal na Panginoon sa mataas na kalagayan, ipuposisyon tayo ng Diyos sa tinatawag na kalagayang matagumpay na Kristiyano. Everybody say, praise the Lord. At ulad ng naging pamamaraan ng ating Diyos, mga minamahal, nung siya'y nagkatawang lupa, di ba? Hindi naman po ang mahal na Panginoon Kristo, nung bumaba sa lupa ay sinamba agad. At nung ang mahal na Panginoon Kristo, nung bumaba sa lupa ay hindi nagpasilbi. Ang mahal na Panginoon, ang kanyang ginawa, mga minamahal, ginanap ang gawaing alipin. Naging mapagkumbaba, naging masunurin, pinagbintangan, inusig, sinaktan, lahat na ng uri ng kasamaan ginawa sa ating mahal na Panginoon. Bakit kailangan tanasin ng Kristo yon? Para mapagtagumpayan niya ang mga bagay na ito at para ibigay sa kanya lahat ng kapamahalaan doon sa kalangitan. Ganoon din sa ating kalagayan. Kinakailangan dumanas tayo ng mga pagsubok at pagtitiis at pagbabata upang sa ganon, katanggap-tanggap ang ating mga pagpapala pag ibinigay ng Diyos sa atin, mga minamahal, tayo ay masasabing karapat-dapat sa mga biyaya mula sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Bago ka ilagay ng mahal na Panginoon sa mataas na kalagayan, ibababa ka muna ng ating mahal na Panginoon. Bago ka lubusang gamitin ng Diyos sa kanyang banal na ministeryo, lilinisin ka muna ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos. Pakibasa po, 2 Corinthians chapter 4, verse 17. Amen. Dito po sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 4, may talatang 17. Sapagkat ang aming magaang kapigatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't-lalong bigat ng kalwatiang walang hanggan. Amen. God bless you po sa pagkabasa. Tingnan niyo mga minamahal, sapagkat sa aming magaang kapighatian, magaan lang po pala ito. Yung ating mga pinagdaraanan, mga minamahal, sa panukat ng sanlibutan, mabigat. Pero sa paningin ng Diyos, magaan lamang pala ito, mga minamahal, na sa isang sandaling lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't-lalong bigat sa kaluwalhatian. Tingnan niyo mga minamahal, habang tayo po pala ay dumadanas ng mga bagay na ito ng pagtitiis, mga problema at pagsubok, lalo palang bumibigat yung gantimpala na para sa atin. Lalong lumalaki yung mga biyayang naghihintay para sa atin. Everybody say amen. Kaya nakakalungkot kapag walang pagsubok. Ibig sabihin, hindi nadadagdagan yung kayamanan sa langit. Amen po ba? Kaya kapag nabuksan ang iyong spiritual na kaunawaan, mga minamahal, yung mga pagsubok na yan, o mga pag-uusig na yan, ano man? Kasi lahat ng uri ng mga nagaganap sa buhay natin na nakakapagpalungkot sa atin, nagpapahirap sa atin, yan ay pagtitiis, yan ay suffering. Ibig sabihin pala mga minamahal, kapag meron ka yan, mga minamahal, may pagpapala talaga. Everybody say, praise the Lord. Minsan tinitignan na mahal na Panginoon yung ating response, mga minamahal. Sa panahon na tayo ay nasa ganitong kalagayan, ano ang response mo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Ikaw ba ay susuko? Ikaw ba ay hindi magpapatuloy? Tinitigyan na yan ng ating mahal na Panginoon. At kapag nakita ng Diyos na natili kang tapat sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hindi ka, mga minamahal, hindi ka natakot. Mga minamahal, bagamat ano man yung pinagdaraan mo, hindi ka natakot.
mga minamahal, isang tiyak na bagay, susuklian ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Alam niyo si Apostol Pablo, mga minamahal, katulad ng aking nasabi kanina, yung mga pagsubok niya po hindi kayang sukatin ng pamantayan ng tao. Kasi kung babasahin po natin buhay ni Pablo, ganoon yung nangyari sa kanya. Pero si Pablo, hindi po siya sumuko, hindi niya tinakasan ang mga ito. Bakit, mga minamahal? Hindi tinakasan ni Pablo. Dahil alam po kasi ni Pablo na gaano man karami, gaano man kalaki, sa pamantayan ng mundong ito, yung kanyang mga pagdurusa, ay hindi talaga maikukumpara doon sa gloria na naghihintay sa atin sa kalangitan. Everybody say amen. Kaya tatalikod ka ba sa paglilingkod mo? Mga minamahal, manghihina ka ba sa paglilingkod mo kapag meron ka mabigat na pinagdaraanan? Hindi. Kasi hindi pa yan maitumbas sa inilaan sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kaya naunawaan ni Pablo ito na kinakailangan din natin maunawaan, mga minamahal. Naunawaan ni Pablo na yung kanyang bigat, yung dami ng kanyang pinagdaraanan, mga minamahal, ay ilaw lamang pala sa kaluwalhatian na naghihintay sa kanya sa piling ng ating mahal na Panginoon. At yung pinaka-importante na natuklasan ni Pablo, mga minamahal, sa kanyang mga pinagdaraanan, yung po pala ay preparasyon ng mahal na Panginoon. Ipine-prepare tayo ng Diyos sa kanyang muling pagbabalik dito sa lupa. Everybody say amen. Mga minamahal, sabi ng Biblia, kung mababasa natin yung ibang mga talata, kinakailangan lahat ng Kristiyano haharap na subok sa ating mahal na Panginoon. Kaya yung mga trials natin, mga minamahal, yung mga pagsubok natin, yan yung tinatawag na susubok sa atin, magtetest sa atin, upang sa ating pagharap sa ating mahal na Panginoon, wala na pong makitang bahid o kapintasan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating paglilingkod sa Kanya. Everybody say amen. Ano ba yung mga pinagdaraanan natin dito sa lupa, mga minamahal? Minsan, kalungkutan. Nalulungkot tayo minsan. Minsan, pagkain. Wala tayong makain. Minsan, wala tayong maisuot. Wala tayong pamasahe. Walang pambayad ng ating mga bills. Napakagaan na kapighatian yan. Mga minamahal, si Apostol Pablo, grabe ang pinagdaanan. Natutulog si Apostol Pablo maraming beses. Sa kalye natutulog. Walang laman ang tiyan, nababasa ng ulan. Maraming beses si Apostol Pablo binugbog, sinaktan, pinagtangkang patayin, ilang beses na kulong. At nung siya po ay naglalakbay pa sa island of Malta, mga minamahal, na shipwreck pa, natuklaw pa ng ahas. Pero bakit pinahintulot ng ating mahal na Panginoon? Upang maglorya ang pangalan ng ating dakilang Diyos sa buhay ni Pablo. Hindi yan nalalayo sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ipahintulot sa ating minsan ng Diyos na tayo ay may mga kapighatian, may pagtitiis, may kahirapan, may pag-uusik, na sa ganon, maluwalhati ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating dakilang Diyos. Kaya, sayang po ba ang ating pagtitiis? Hindi po. Hindi sayang na ikaw ay dumadalo palagi sa banal na gawain. Hindi sayang na palagi ka nagbibigay sa banal na gawain. Hindi sayang na nagtitiis ka, makasunod lamang sa banal na kalooban ng Diyos. Dahil ito pala ay magluluwalhati sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga, kung ating uunawain yung mensahe ng buhay ni Pablo, kahit danasin pa po natin yung pinakamahirap na kalagayan sa mundong ito. Isipin mo lang yung pinakamahirap. Malubhang karamdaman, matinding kawalan, may nagtatangka sa buhay mo, isipin mo na yung pinakamahirap na maaari mong kahinatnan sa lupang ito. Kapag naglilingkod ka sa ating mahal na Panginoon, hindi pa rin yan maikumpara sa mga ipinangako sa atin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Yung mga kapigatian natin, yung mga pagdurusa natin dito sa lupa, sa una lang po yan masakit. Lalagpas at lalagpas yan. Everybody say amen. Na kailangan lamang yan dumaan sa ating buhay, na kailangan lamang natin pagtagumpayan, mga minamahal. Kaya nga, kapag narinig mo ang salita ng Diyos, nalaman mo ang sikreto ng paglilingkod, kahit matindi ang pagsubok mo, hindi mo tatalikuran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi alam mo, matatapos at matatapos yan. Palakpakan po natin mahal na Panginoon. Hindi tayo makikilos. Hindi tayo magigiba sa ating pananampalataya. Kasi alam natin
Mapalad nga tayo ngayon, mga minamahal, dahil narito na ang Biblia. May mga patotoo na sa Biblia. Yung mga naunang Kristiyano, wala pa ang Biblia. Mga minamahal, purong pananampalataya ang kanilang pinanghawakan. Mga minamahal ko, tayo, pinagpala na, may mga halimbawa na, may mga pattern na sa Biblia kung ano ang mga mangyayari sa ating paglilingkod. Kaya pinagpala tayo, mga minamahal. Everybody say amen. Sabi nga nung talatang nabasa natin kanina, magaan ang ating mga kapighatian. Mamaya, maunawaan natin kung bakit tinawag na magaan. Yung malubhang karamdaman, yung matinding pagsubok, bakit kaya tinawag na magaan yan ng Biblia? Maunawaan po natin mamaya. Pakibasa muna po. 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Dito po sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 12, ang talata po ay 9. Ganito po ang sinasabi, mga minamahal. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po for the reading of the Holy Word. Si Apostol Pablo, mga minamahal, nagkaroon po siya ng tinatawag na tinik sa laman. Madalas po natin itong marinig sa mga pangaral. Ang versikulong ito ay very popular, mga minamahal ko. At ito po ay nagpahirap kay Apostol Pablo, mga minamahal. Kaya nga, ilang beses po ito ipinalangin ni Apostol Pablo na alisin po sa kanya ng ating mahal na Panginoon. Kasi kahit sino naman, mga minamahal, kung tayo po ay may naramdaman sa ating physical body, talagang yun ang ating prayer, na alisin ng ating mahal. Pero si Apostol Pablo, mga minamahal, ang itinugon sa kanya ng mahal na Panginoon, hindi po kagalingan doon sa kanyang karamdaman. Ang itinugon sa kanya ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ay isang napakagandang pangako. Everybody say amen. Yung pangakong tinugon ng Diyos sa kanya, higit pa sa kagalingan ng kanyang karamdaman. Everybody say amen. Yung pangakong, mga minamahal, na mapangahawakan ni Apostol Pablo. Iba-iba kasi ang dealing ng ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Ito lamang po ay halimbawa yung ipinagkaloob na kasagutan sa inihiling ni Apostol Pablo. Ang sinabi ng mahal na Panginoon, at siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan, kaya't bagkus ako magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Everybody say amen. Tingnan niyo, mga minamahal, bagamat hindi po pinagaling ng mahal na Panginoon si Apostol Pablo, mga minamahal, naging kagalakan po ito ni Apostol Pablo. Everybody say praise the Lord. Bakit? Dahil naunawaan ni Pablo na yung tinik na yon, na yung karamdaman na yon, mga minamahal, ang lagi magpapaalala sa kanya ng katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Everybody say amen. Na yung karamdaman ni Apostol Pablo, ang tinatawag na tinik sa laman, ang magpapaalala sa kanya na tayo ay dumadaan lamang sa mundong ito. Na magpapaalala lagi sa atin na ang ating kaligayahan, ang ating kagalakan, ang ating kapahingahan, hindi dito sa mundong ito, kundi sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Minsan sa buhay po natin, pinahintulot ng Diyos na manatili muna sa atin yung mga pagsubok natin. May purpose, mga minamahal. Kaya huwag tayong mag-question sa ating mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, bakit ganito? Narito pa rin yung pagtitiis ko. Bakit narito pa rin ang pagsubok ko? Mga minamahal, tandaan po natin, may plano ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang layunin ng Diyos, isang tiyak na bagay. Jeremiah 29:11, ang plano ng Diyos sa ating buhay ay napakaganda. Kaya ang layunin ng ating mahal na Panginoon, hindi po tayo ay saktan, hindi para tayo po pahirapan, bagkus ginagawang instrumento ng mahal na Panginoon, ang mga pagsubok na yan, ang mga pagtitiis na yan, na palagi tayong aasa sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Everybody say, praise the Lord. Na sa mundong ito, ay punong-puno ng kapighatian, punong-puno ng kalungkutan, karamdaman ng mundong ito. Kaya ayaw na mahal na Panginoon na ang ating mga puso at isip ay manahan sa mundong ito. Kaya may layunin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, kapag may karamdaman ka, meron kang pagsubok, may matindi kang pinagdaraanan, sasabihin mo, mahal na Panginoon, ayaw ko na sa mundong ito. Ayaw ko na tumira sa mundong ito. Pwede ba bumalik ka na? Kunin mo na kami. Everybody say amen. Ganun ang gusto
ng mahal na Panginoon. Na maging mindset natin, mga minamahal, na itakwil natin ang sanlibutang ito, na mawala sa sanlibutang ito ang ating kagalakan, na ang gusto natin naisin ay yung makapiling na ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya minsan, hindi pa tinutugon yung panalangin mo, may purpose yan. O minsan, parang hindi pa fully ibinigay sa iyo ng Diyos yung kailangan mo, may layunin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin, mahal na Panginoon. Last verse po. Pakibasa po ang ating huling versikulo, Romans chapter 8, verse 28. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 8, may talatang 28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisibig sa Diyos, sa makatwid bagay niyaong mga tinawag, alinsunod sa kanyang nasa. Amen. Amen. God bless you po. Sabi po sa English, all things work together for good. Pag sinabing all things, mga minamahal, ano ba yung tinutukoy ng Biblia rito na all things? Ibig sabihin po niya, lahat ng uri ng pagtitiis, dadaanan po natin. Everybody say amen. Hindi tayo pwedeng mamili, mga minamahal. Hindi tayo pwedeng mamili ng pagsubok na gusto natin, mahal na Panginoon, yung magaan lang po, Mahal na Panginoon, yung kayang-kaya ko lang, mahal na Panginoon, yun lang ang ibigay mo sa akin. Hindi po pwede. Ang sabi ng ating nabasa, all things, lahat, pagdadaanan po natin. Minsan magkakaproblema ka sa pinansyal, minsan magkakaproblema ka sa kalungkutan, minsan susubukin ka ng mahal na Panginoon. Lahat, pagdadaanan po natin. Everybody say, praise the Lord. Ano yung sumunod na word? Ang sabi, together for good. Mga naman sabi ng together for good, yung work together, ibig sabihin nun, involved palagi ang mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga hindi tayo mag-iisa. Mapalakpakan po ba natin ang ating mahal na Panginoon? At yung last, mga minamahal, bago ko po ibigay sa ating beloved ordained preacher ang pangwakas na mensahe, ang sabi dito, for good. Sa Biblia kasi yung for good, sa sanlibutan yung for good, yung sagana ka sa pagpapala, wala kang pinagdaraan ng pagsubok, yan ang for good sa sanlibutan. Pero sa Biblia, yung for good iba, mga minamahal, hindi dun sa ine-expect natin. Yung for good sa Biblia, mga minamahal, yung mga dinadaanan natin pagsubok, mabibigat na mga problema, yan ang for good sa Biblia, na patuloy kang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, kapag inunawa natin lubos, mga minamahal, sabi ng Biblia, all things work together for good. Ang iniisip kasi ng mga Kristiyano doon sa for good, financially stable, maayos ang kalagayan mo, hindi. Kapag Biblia natin pinagbasihan, kapag ininuwa natin mabuti yung good na sinasabi ng Biblia, ito yung mga pagsubok natin na binabata natin. Yung mga pagsubok po na tinitiis natin at nananatili tayong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang good sa Biblia. Everybody say, praise the Lord. Kaya bago po tayo magtapos, ibinibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating pong beloved ordained preacher sa pangwakas na mensahe. Amen. Before we go on to the prayer for the sick, I just want to read some scriptures. Kindly. Manalangin na po tayo sa ating mga pangailangan. Kindly, paki-prepare Numbers 21, 5 to 9. And before that, I'd like to give honor and praises to our Lord Jesus Christ. Mataas na pagpupuri para sa ating mahal na Panginoong Jesus. Hari na bang hari ang Panginoon ng Panginoon. At dobleng paggalang aking pinabot sa ating mga pastor, nilaming God sa entire prophet. Sa pag-alala sa ating beloved Assistant Pastor, beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. I'd like also to greet beloved in-laws, sa ating beloved Mr. Pauls, sa ating mga beloved preachers, co-workers, mga webcast viewers, sa ating mga wait, at sa inyong lahat, pinamahal. Kindly read Numbers 21 verse 5 up to 9. Bago tayo dumako sa ating mga panalangin na mahal, tandaan po natin, kalooban ng Diyos na maging malusog ka at gagaling ka. Amen? Huwag po natin kalimutan yan, yung mahal. Maliwanag po yan sa banal ng sulatan, sa may mga binabata na physical, mga problema. Kalooban ng Diyos na lalahya ka dyan. Ang kailangan mo lang, maunawaan mo ang salita ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Kindly read. The book of Numbers 21, verse 5 up to 9. Mga bilang, kapitulo po 21, 5 hanggang sa 9.
at ang bayan ay nagsalita laban sa Diyos at laban kay Moses. Bakit ninyo kami pinasampa mula sa Ehipto upang mamatay sa ilang? Sapagkat walang tinapay at walang tubig, at ang aming kaluluwa ay nasusuya na sa manang ito. At ang Panginoon ay nagsugo ng mababangis na ahas sa gitna ng bayan, at kanilang kinagat ang bayan, at maraming tao sa Israel ay namatay. At ang bayan ay naparoon kay Moses at nagsabi, kami ay nagkasala sapagkat kami ay nagsalita laban sa Panginoon at laban sa iyo. Idalangin mo sa Panginoon na kanyang alisin sa amin ang mga ahas, at idinalangin ni Moses ang bayan. At sinabi ng Panginoon kay Moses, gumawa ka ng isang mabagsik na ahas at ipatong mo sa isang tikin, at mangyari na bawat taong makagat ay mabubuhay. Mabubuhay pag tumingin doon sa 9. At si Moses ay gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatong sa isang tikin, at nangyari na pag may nakagat ng ahas ay nabubuhay pagtingin sa ahas na tanso. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palapakan natin ating mahal na Panginoon. Pag nabuhay tayo ayon sa salita ng Diyos, ikaw po ang tunay na pinagpala. Amen? Kasi, ang kaaway kasi, ano yan mandaraya. Kailangan, we have to stick to the Word of God. Doon tayo palagi sa salita ng Diyos, minamahal. Hindi sa pakiramdam, ang paglilingkod, hindi sa nakikita, hindi sa anumang bagay. Ang paglilingkod sa mga Pinoon, faith in the Word of God. Amen? Panampalataya at pagsagawa ng salita ng Diyos. Yan po ang matagumpay na paglilingkod. Sasama sa malapit kay saan ka pumunta, you will be protected. Hindi ka natatakot sa anong mangyayari because you live according to the Word of God. Ito isang araw, yung mga Israelita nagkasala. Kaya, nagpadala ang Diyos ng maraming ahas at pinagtutuka sila. So, malinaw yung dahilan bakit dumating yung mga ahas dahil sila nagkasala sa Panginoon. Nakakapasok yung kaaway minsan sa buhay ng mga Kristiyano dahil sa mga pagkakasala. So, malinaw yan. Ngunit, bawat problema ng tao, bawat problema ng Kristiyano, may solusyon ang Diyos. Basa, praise the Lord! Yan, huwag natin kalilimutan, yun na mahal. Kasi, we are being attacked by the enemy. Wala pong Kristiyano na gusto mabuhay sa mali, gusto mamuhay sa kasalanan. Wala pong Kristiyanong ganyan. Dahil sa atake ng kaaway, because of the temptation of the enemy, sometimes we succumb to the will and caprices of the enemy. Nadadaya tayo, nadadala tayo ng kaya mga pakada sa atin. Kaya, ito nagpadala ng ahas, pinagkakagat yung mga Israelites, sabi nga sa verse 6, and much people of Israel died. Ayan, marami namatay sa Israel. Ilang libo. Ano nangyari? Sa verse 7, at ang bayan ay naparoon kay Moses at nagsabi, kami ay nagkasala sapagkat kami ay nagsalita laban sa Panginoon at laban sa iyo. Nakakatakot magsalita laban sa Panginoon at laban sa tao ng Diyos. Amen? Nakakatakot. Kaya sila pala kinagat ng ahas dahil sila nagsalita laban sa Panginoon at laban kay Moses. In our time, kahit sa kapwa mo Kristiyano, do not speak evil against your brother. Palapakan natin mga Panginoon. Amen? It was commanded clearly in the Word of God, kahit mag-isip ka na masama sa kapatid mo, huwag mong gagawin. Huwag mong gagawin. Bakit? Doon makakapasok yung kaaway. Kaya, anak ng Diyos, dapat pure tayo. Ang ating puso dapat puno ng pag-ibig so that we can follow the will of God every day, every minute of our lives.
Magagawa lang natin ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, yung buo na pagsunod, kung ating puso ay puno ng salita ng Diyos at puno ng pag-ibig. Kung hindi, we will be misled by the enemy. Madadaya tayo. Kaya nga ito, nagsalita sila laban sa Panginoon at laban kay Moses. Kahit sa ating panahon, in one way or another, minsan nakapagsalita tayo laban sa mga Panginoon. Kung tayo nagmamurmur, tayo nagreklamo, we are complaining against God. Diba? Minsan nagreklamo tayo, bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Ang utos ng Biblia, in everything, give thanks, for this is the will of God. Pasalamatan daw natin lahat. Amen? Kita na masakit para sa yung ginawa ng isang kapwa mo. Pero sa Biblia, pasalamatan mo. Walang mangyayari sa iyo na hindi pinahintulot ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, ano nangyari? Yung mga tao, lumaban sa Diyos, lumaban kay Moses. Pero ano nangyari ginawa ni Moses? And yet, Moses prayed for them. Pinanalangin sila ni Moses. Umiyak si Moses. Pero yung mga tao, lumaban sa kanya. Ano pinapakita doon? The love of God in the heart of Moses. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Dito pala sa lupa, tinitraining tayo ng mahal na Panginoon na magmahal sa kapwa natin. Amen ba? Pinamahal? So, sa paanong paraan ka tuturuan na paano ka magmahal? Minsan, ipahintulot tayo sa mga negatibong nangyayari sa paligid natin. Kaya lagi kong pinatotoo sa inyo ang mga patotoo na ating mga pastor na marami kang matututuhan ng mga aral at pagsunod sa kalooban ng mga Panginoon. Ilang beses ininsulto ating mga pastor? Ilang beses? Minsan nandun kami sa pastoral, may pumupunta doon na mga pastor din. Ano sabi? Pastor Almeida, ganito ang gagawin mo. Ganito, huwag kang mangaral ng ganito. Dandahan lang. Ang mga pastor, very humble, hindi yan nagsasalita. Pag alis, saka lang magsasalita yun, pag wala na yung tao. Parang inonsulto siya. Kasi mga pastor, nangangaral sa TV. Sabi, mga pastor, ganito. Tinuturuan natin mga pastor. Pag umalis na yung tao, saka doon salita, tawagin kami. Mga worker, tawagin kayo. Sabi mo, may dumating dito kanina. Pero nandun kami nakikinigan. Kilala niyo ba si ganito? Yes, mga pastor. Narinig din sinabi. Tinuturuan pa tayo. Pero tingnan mo yung member niya, ilang peraso lang tayo, dami-dami natin. Palpakan natin, mahal pa. Hallelujah! Nung harap na yung umuakusa sa mga pastor, yung parang ini-insult siya, mga pastor, hindi siya nagsasalita, pinabayaan lang niya. Pero pag alis sa siya magsalita, ganun mga pastor, ganun sa pag-ibig niya sa kapwa. Sabi niya, nuturuan pa tayo eh. Ito nga eh, ang dami-dami himala. Ibig sabihin, tama yung ginagawa natin. Amen? Pero mga pastor, yung nandun ng tao, hindi talaga sasalita. At pag may lumapit sa mga pastor na kahit na yung mga problematic na tao, yung mga tao na, iba mga unbeliever pa, lumalapit sa mga pastor. May mga lumalapit mga unbeliever. Wala silang mapunta na iba. Nandoon kami at that time. Mga 1984, minimal, yung 20,000 pesos, napakalaking pera niyan. Amen? At ang church ay maraming mga bayaran. Hanggang ngayon, ang church, maraming namang bayaran talaga eh. Hindi nawawala yung bayaran. Walang problema yan. God is our provider. Hallelujah! Amen? He is the greatest provider. May lumapit doon, umiiyak. Babae, sabi niya, mga pastor, hindi yung kapatiran ha, unbeliever ha, napadaan lang doon, nakita Jesus Miracle Crusade, siguro dinala rin siya ng Diyos para masyaran. Hindi siya makauwi ng Davao, papuntang Davao, hindi makauwi. Namatay yung father niya, nasa Davao. Ay, hindi sa Manila. Namatay yung father niya, taga Davao sila. Nagbakasyon na sila sa Manila, namatay yung father niya. Hindi sila makauwi, wala silang panggastos para dalhin yung bangkay ng father niya. Umiiyak sa mga pastor. Ano ginawa ng pastor? Kailangan yung pera yan, pambayad
binigay. Magkano? 20,000 pesos. Ano sabi naman ng pastor? Ano nagdala sa akin? Bakit binigay natin yan? Kailangan natin. Para na makauwi. Unbeliever ha? Sabi ng mga pastor, dahil sa kailangan nila. At ang babae ay umiiyak. Ganon ang Diyos. If you cry before Him, marami kang kailangan, mahihipo ang puso ng ating mahal na Panginoon. Amen? You cry to the Lord. Kung mayroon kang problema, you cry to the Lord. Magsumamo ka at mahihipo ang puso ng Diyos. Ipagpakaloob sa iyo ang kanyang pagpapala. Ganyan ang mga mind, ang heart ng mga man of God, ating mga pastor. Ganon sila. Sabi ng mga pastor, pag nasalita raw siya, sabi, hindi ako yan. Parang mikropono lang ako. Diyos mismo nagsasalita. Correct. Amen? Kaya yan ang tinuro sa atin. Yan ang tinuro sa atin ng ating mahal na magulang sa mahal na Panginoon. Kaya pag nangaral tayo dito, minsan may nasasaktan sa pangaral natin. Pero, bago kami mangaral, ayon sa tinuro mga pastor, we make sure ng sinasabi natin, udyok ng banal na espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kung maaaring nasagi ka ng pangangaral namin, maaaring may sinasabi ang mahal na Panginoon sa iyo. Wala kaming kaalam-alam. We just speak the word of God. Wala tayong plano manakit ng sino man. We just speak. At ayon sa tinuro mga pastor, siguruhin nyo lang nangaral kayo, you pray a lot. Lumuhod ka ng ilang oras. At yun ang ginagawa namin. Kaya, pag nangaral tayo sa kabagan ng Diyos sa Pangunahan ng mga pastor, sinisiguro natin na nandyan ang paggabay ng ating mahal na Panginoon. Kaya, ano nangyari dyan? Pinanalangin si Moses, pinanalangin sila. At sinabi ng Panginoon sa verse 8, ano sabi dyan? At sinabi ng Panginoon kay Moses, gumawa ka ng isang mabagsik na ahas at ipatong mo sa isang tiken, yung poste yun, Paul, tiken. At mangyayari na bawat taong makagat ay mabubuhay pag tumingin doon. Ang kumagat sa mga tao kay sila namatay, madami, there are thousands of them died dahil kinagat sila ng mga ahas. Pero sabi ng Panginoon, nung nalangin mo, sabi ni Moses, Lord, patawarin mo ang bayan mo, patawarin mo. Amen ba? Naman? Ganyan ba tayo sa kapwa natin? We pray for their forgiveness. We pray for their welfare. Dapat ganon tayo. Pinanalangin natin ang kabutihan, ikabubuti ng kapwa natin. Amen? Amen? Praise the Lord! Pinanalangin ni Moses. At tunalangin si Moses, sabi ng Panginoon, gumawa ka ng isang poste, ilagay mo yung mabagsik na ahas. Bronze yun na ahas, bronze na ahas, ginawa. At sinabi ng Panginoon, ilagay mo doon. At yung mga nakagat, pag tumingin, sila'y mabubuhay at gagaling. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Anong aral dyan? Yung ahas na nilagay, that snake symbolizes the death of our Lord Jesus Christ. Yan yung simbolo sa kamatayan ng ating mahal na Panginoon. Bakit ang mahal na Panginoon Jesus ay namatay? Anong dahilan? Para yung sumpa natin, yung kasalanan natin, yung problema natin ay kanyang madala. Diba? Say, praise the Lord. All the curses of the law, lahat ng sumpa ng katusan ay napunta sa atin. Kaya tayo nagkaroon ng mga problema, kamatayan, ano-ano mga problema sa buhay because of the curses of the law. Dahil nagkasala tayo sa harapan ng Panginoon. Pero, nung ating Kristo ay namatay at ipinako sa krus, tinubos lahat. Yung ating mga sumpa, dinala sa krus. Kaya, pag tumingin ka sa ahas na sunod-simul sa mga Panginoon, pag tumingin ka doon, mabubuhay ka. Bakit? Patatawarin lahat. Pag tumingin ka sa mga Panginoon, sulugasin lahat ng problema. Kaya ano man ang kalagayan mo, tumingin ka sa ating mahal na Panginoon Jesus.
Walang problema na hindi na kaya lutasin. Walang sakit hindi na kaya pagalingin. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Brass na ahas. Sa Biblia, pag sinabing brass, that is the symbol of judgment. Pag brass ang isang bagay, nakita mong bronze, ibig sabihin, simbolo niya ng isang hinatulan. I-brass daw, ibig sabihin, ang mahal ng Kristo, hindi hinatulan siya because of our transgressions. Sa hinatulan dahil sa ating kasalanan. Yung hatol mo, wala na sa'yo. Mayroon nang umangkin. May kumuha na ng hatol mo. Kaya tumingin ka doon, gagaling ka. Tumingin ka doon sa kumuha ng problema mo. Ikaw ay gagaling. Lulutasin ng Diyos ang problema. That scripture speaks about the gospel of Jesus Christ. Kaya alam mo, Kristiyano, inamahal, marami tayong problema. Pero yung mga problema na yan, pinahintulot yan, para titingin ka sa kayang maglutas na yung problema. Lahat ang tumingin na buhay. Ayan, 9, sa verse 9. At si Moses ay gumawa ng isang ahas na tanso. Tanso, inamahal. Tanso ay sinisimbolo ng judgment sa Biblia. Pag sinabing tanso, that is judgment. Ang ating Kristo, kahit na siya sa aklat ng Apokalipsis, nung siya nagpakita kay John, ano yung katawan niya na nakita? Kumikinang na tanso. So, pinapakita pa rin yung kaniyang pagdadala ng mga sumpa natin. He was just. Although he did not commit sin, hindi siya nagkasala, siya natulan. Bakit? Yung kasalanan natin, dila na niya. Imbis na tayo ang hatulan, siya ang umangkin ng hatol natin. Kaya tumingin ka sa kanya. Amen? At pag may nakagat ng ahas ay nabubuhay, pagtingin sa ahas na tanso. Ahas na tanso. Hinatulan ang ating mga Pinoon. Dinala lahat ang ating sumpa. Kasalanan, karamdaman, kahirapan, dinala ng ating mga Pinoon. Tumingin ka. Huwag mong tingnan yung kalagayan mo. Tumingin ka doon sa hinatulan para sa iyo. Para hindi ka na magdusa dyan sa kinilalagyan mo. Lalaya ka dyan dahil mayroon nang tumabos sa iyo. Amen? Praise the Lord. Kaya mahal, madalas, may mga problema tayo. May mga, alam mo, sabi nga ni Pablo, marami tayong babasahin, pero isa na lang, minamahal. 2 Corinthians chapter 2, verse 11, mamaya manalangin tayo sa mga may sakit. Tumingin kayo sa mahal na Panginoon Jesus. May sakit ka? Kayang-kaya yan pagalingin ng ating mahal na Panginoon. Kailangan na natin magsisi. Amen? Pag hindi ka pa Kristiyano, ura mismo, pag na-convert ka, almost 100% mga unbelievers, pagdalo dito, sa gawain ng mga Pinoon, kahit mga kursada nung araw natin, mga pastor, mga unbeliever, pag dalo mismo, on the spot sila gumaling, instantly, pag pray ng mga pastor, gumagaling. Pero pag Kristiyano ka na, minsan, may mga problema rin dumarating sa atin. Kailangan na natin magsisi sa ating mga pagkakamali. Amen ba? Inamahal? Malinaw yan. Malinaw yan. Dahil kadalasan mga problema dumarating sa buhay natin because of our mistakes. Pero hindi ibig sabihin na galit ang Diyos. Kaya ka pinalalahanan kasi gusto malapay noon mamuhay tayo ng ayon sa kanyang kalooban. Hindi sa galit. Galit sa kasalanan. Kaya nagpapaalala sa para tayo ay maging matuwid at handa sa buhay na walang hanggan. Amen? Huling talata, 2 Korinto 2:11. Dito po sa ikalawang mga taga-Korinto, Kapitulo 2, 2:11. Mga talata singers, po ay 11. Singers, please come. Ganito po ang sinasabi, mga minamahal. Upang huwag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. Amen. Hindi upang
Huwag kaming malamangan ni Satanas sapagkat kami hindi hangal sa kanya mga lalang. Mga lalang ni Satanas, dito sa Kristiyano, pinapakilos na yung kayang mga pakana, ginugulo ang mga buhay natin. Minamahal? Amen ba? Minamahal? Ginugulo. Anong layunin ni Satanas? Bakit ginugulo ang buhay natin? Para ma-discourage ka. Para hindi ka magpatuloy. Pero sabi ni Pablo, hindi tayo hindi tayo hangal, hindi alam natin yung kaya mga lalang. Kaya ginugulo yung buhay natin para hindi ka magpatuloy, para sumuko ka. Pero you know the wiles of the devil. Huwag mong tingnan yan. Tingnan mo yung power ng Diyos, ang kapangyarihan, pag-ibig at pagpapatawad ng ating mahal na Panginoon. Yan ang tingnan mo. Do not look to the schemes of the enemy. Mga pakana ng kaaway, wag mong tingnan. Dahil ang trabaho niyan, guluhin ka. Guguluhin ang pamilya mo. Guguluhin lahat ng tao. Kaya ang mundo, ang gulo-gulo Napakagulo ng mundo. Until this point in time, napakagulo. Puno ng digmaan, puno ng mga panlalamang sa kapwa, puno. Pandaraya, sinungalingan, puro gawa ng kaaway. Pero alam mo ang gawa ng kaaway. Anong sandata mo? Hindi galit, hindi Armalite, hindi almas ang sandata natin. Ang ating sandata, pag-ibig at salita ng Diyos. Amen? Pag gusto natin magtagumpay, tayo na mga kinabagan ng Diyos sa unang panalangin ating mga pastor. We are being attacked by enemy. Si Abraham, kahit matanda na, sinusubukan pa rin. Alam mo bakit? Ganyan, pag lalong napapalapit ka sa mga Pinoon, maraming pagsubok ang darating sa iyo. Maraming gagamitin ang kaaway to discourage you. Pero tandaan mo, kahit si David, hari na, si David, hari. Hindi natin basahin yan. 2 Samuel chapter 16, verse 5 up to 12. Hindi natin basahin. Si David, hari, may lumapit sa tao, pinagmumura si David. Ayan, basahin mo. Basahin sa bahay niyo. Minura si David, pinagmumura, pinagbabato. Yung mga general ni David na nakaalalay sa kanya, bumaba at kumuha ng espada. Sino itong tao na ito na minumura ang hari? Papatayin nila. Sabi ni David, huwag mo siyang pakialaman. Hayaan mo siya. Pinahintulot ng Diyos yan para makita aking paghatian, para pagpapalain ako sa bandang huli. Palakpakan natin, halapain. At ganyan ang may natin. Grabe ang wisdom. Hayaan mo yan. Masakit. Hari ka. Nasa taas ka na posisyon. Then somebody will curse you. Sisirain ka ng isang kutong lupa. Parang gano'n. Masakit talaga yan. But, katulad ni David, kaya yan pinantulot kasi gusto ng Diyos, dagdagan pa ang pagpapala mo sa buhay. Very clear. We have to be very sensitive sa ating mga spiritual na buhay natin. Mahal. Kaya si Jesus Christ, Diyos na yung nakatawan tao, pinatay pa nga Kinurulahan pa lang tinig, pinahiya pa nga, dinuraan pa mukha. Diyos na yan, ha? So what is the lesson? Para makita, para malumitaw sa atin ang ating tunay na pag-ibig sa kapwa. Malalaman ang pag-ibig natin kung kaya natin ma-overcome yung mga bagay na masakit sa buhay natin. Kaya lahat siya pinintulot. Salamat sa mga Pinoon na intindihan ng mga anak ng Diyos. Naintindihan natin. At minsan nadadala tayo, kahit man ako, ay mga time na parang may uminsult sa'yo. But it's okay. Minsan nasasaktan gusto mong magalit, pero narealize mo, nandito pala sa Biblia. Kaya pala pinintulot yan ng Diyos kasi binibuild ang karakter natin. At mayroon pang nilalaan sana more blessing to you.
More blessing to you. Pag na-overcome mo yan, mas marami spiritual blessing and material blessing ibibigay sa iyo ng Diyos. Kaya mahal, malinaw sa masulatan. Hindi tayo hangal sa mga pakana ng kaaway. Alam natin, ang kaaway ay ginugulo tayo. Pero, ang sandata natin, walang iba. Ang ating mahal na Piso Kristo nung inaakusahan ni Satanas, ano-ano sinasabi, Beelzebub, Mandaraya, he never spoke. He never speaks. Hindi sa salita, hindi sa gumagante. Nagtahimik lang siya. Doon niya natalo ang kaaway. Natalo ang kaaway because of his silence. Kaya hayaan natin kaaway. Hayaan mo siya magwala ang kaaway. Hayaan mo siya. At ikaw na akala ng kaaway, biktima. Hindi ka biktima. You are a beneficiary of the blessings of God. Pinagpapala ka kasi at marami pang pagpapala darating sa iyo. Kaya ganyan ang ginagawa ng kaaway sa atin. Amen ba? Kaya, pag pinagpapala ka, ganyan. At bago ka pagpalain, ganyan. The devil will attack you para hindi mapunta sa iyo. Pero, go on. Kahit na bumagsak tayo, bumangon ka dahil ang mahal na Panginoon naghihintay sa iyo. Habang tayo maawit, as we sing the song, Dakilang Pag-ibig, we can overcome all the adversities of life by our love to the Lord and love for others. Habang tayo mawit, mga baguhan, tanggapin ninyo ang ating mahal na Jesus bilang iyong salita paglitas. Hallelujah, hallelujah. Mga may sakit, nilamahal. Kalooban ng mahal na Jesus, nagkagaling kayo. Kailan natin magsumamo? Cry to the Lord, Lord, mahal na Panginoon, anong gusto mo ipagawa sa akin? Anong nagawa ko na dapat yung pagsisihan? Sabihin mo. And the Lord will respond. Siya sasagot sa iyo. Papakita niya sa iyo. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nangyayari. Nagpapasit sa tuwira at nagbabantay.
Hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus. Mula sa kadiliman, hinango mo ang kalihan at pag-alala. Dakilang pag-ibig, ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus. Wala sa Jesus, hallelujah! Jesus! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan natin ating mga Panginoon, malakas sa pagpupuri. Thank you and God bless you, beloved. Please, Sir Mark, sa pagdadala ng mga salita ng Diyos na pakinggan natin. God bless you, beloved. Praise you, Brother Mark. Kayo na mahal, sa mga baguhan, nagpala kayo na makilala ninyo o makikilala ninyo ang tagapagligtas, walang iba. Ang ating mahal na Pinisus, na napakabait, dinamahal. Hindi marunong tumanggi sa mga nagpupumilit at tumalapit. Hindi sa marunong tumanggi. Napakalinaw sa Biblia. Tayo na matagal na Kristiyano, minsan may mga problema tayo. Pero tanda natin, kaya minsan may mga bagay na nasasaktan tayo. Isang dahilan kasi, you are blessed. You are so blessed. Pinagpala ka kasi ng lubusan. Kaya ka inaatake ng kaaway. You are being attacked by the enemy. Kasi totoong pinagpala ka. Kaya, go on! Dahil malapit na ang araw ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Huwag nating tingnan mga distraction ng kaaway. Gayahin natin ating mahal na Panginoon. When somebody attack him, he just keep
on silence. That is the greatest weapon of our Lord Jesus Christ. Hindi sa kumikibo. Kahit inakusa na sa nina Pilato, sino-sino masusa, siya'y tahimik lang. Doon sa lalong nagtagumpay. Kaya nun din tayo, dahil pinagpala ka. You are a child of God. You are blessed in all aspects of life. Kaya gusto ng kaaway, sirain ka. But, tumayo ka sa iyong kinalalagyan na ikaw ay tunay na pinagpala ng ating Diyos na buhay, ating mahal na Jesus. Mga baguhan, tanggapin niyo ating mahal na Jesus, inunsal pa rin tagapagligtas. The first time na naka-attend, gusto mo gumaling sa mga sakit ninyo, malutas sa mga problema ninyo, marami pong darating na mga salot na naman, binabalita na naman, mga monkey, ano yan? Monkey virus, susunod yan, kalabaw virus na naman, karabaw virus. Ano-ano pinagagawa ng kaaway. Pero huwag kang maniwala, huwag kang matakot. Ang Diyos mo, makapangyarihan sa lahat. Yan kaaway, ginugulo ng mundo, ginugulo, pinapahirap. Mayroon natin sa akin na foreigner, sabi niya, please pray. Mahirapan na tayo makasurvive. Araw-araw tumataas daw ang gasolina, tumataas ang bilihin. Araw-araw natin sa akin isang foreigner. Isa lang sinasabi ko, Jesus is greater than all the power of this world. Huwag ka, hindi mo dapat katakutan yan. Buhay ang Diyos natin! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah. Isa lang ang kailangan mo. May sakit kayo. Dito ang bisita natin, may sakit. Mamaya, pabautismo kayo. Pagbalik nyo dito, magaling na kayo. Jesus Christ is the greatest healer. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Gagaling kayo, sakit. Makapangyarihan malapin. Sumampalataya kayo at maniwala kayo sa Ebanghelyo ng ating malapin. Gusto mo gumaling, gusto mo punta sa langit, gusto maligtas sa mga virus, isa lang gagawin mo, believe the gospel of Jesus Christ. Pag sinabi Ebanghelyo, mabuting balita na ang Diyos na hindi nakikita makapangyarihan sa lahat, naging tao na matay sa krus ni libing at nabuhay maguli. Tinalo niya ang karamdaman, kasalanan, kamatayan, pati impyerno tinalo niya nung siya'y nabuhay maguli. Yan ang gospel. Maniwala ka dyan. Amen? Pati sakit mo, tinalo. He defeated all the sickness. Yan po ang gospel. Maniwala ka sa gospel. Ikalawa, kailangan natin magsisi. Ang pagsisisi po ay paghiwalay sa kasalanan. Pagsisihan mo, huwag mo nang babalikan ang mga kasalanan. Yan ikalawa, pagsisisi. Tatlo, tanggapin mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ikaapat, tanggapin mo ang Espiritu. Taas pong kamay, mga baguhan. Sundin po niyo isang panalangin. Galing sa ibuturan ng mga puso. Dakilang Ama sa langit, sa matamis na pangalan ng aking mahal na Jesus. Mahal na Panginoon, ako po'y naniniwala sa iyo, nanampalataya sa iyong Ebanghelyo, na ikaw nga ang Diyos na makapangyarihan, di nakikita, kumuha ng langit at lupa, ngunit ikaw'y nagkatawang tao. Namatay sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon Jesus, nilibing at muling nabuhay para sa akin. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin niyo po ko sa lahat na nagawa kong kasalanan, mula pa na ako isilang hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon Jesus, linisin mo aking puso na marumi sa kasalanan, sa magitan yung banal na dugo na umago sa krus, na ikaw yung napako ng dahil sa akin. Tinatanggap kita, mahal na Panginoon Jesus, sa mga oras na ito, bilang sarili kong tagapagligtas. Diyos na hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, na aking tinanggap, ito ang aking samot dalangin. Amen and amen and amen. Opo, dakilang sa langit, so nang dalangin aming ginagalang, mahal na Pastor, sa pangalan namin, malapin ni Jesus, malapin nun, tumanggap sa inyo sa hapong ito. Patawarin po nilang mga kasalanan. Isulat niyo ang mga pangalan nila sa aklat ng buhay. Gawin silang tunay na Kristiyano. Isa sa puso, sa gawa katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Patawarin mo silang lahat sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen and amen. Lahat po na may sakit, ilagay po yung mga kamay sa ulo ninyo. Lahat na may sakit, gagaling kayo. Kalooban ng mahal na Pinisos, gagaling kayo. Buhay na buhay ang Diyos. Kung paano ang araw nakikita mo na sumisilang, ganun ang Diyos na totoo.
Hallelujah. Huwag kang mawala ng pagtitiwala. Lagi kang magsumamo at sumampalataya. Jesus Christ, the lover of man, nagmamahal sa mga tao. Kaya, lahat gagawin niya because of His love for you. Pagalingin mo malapit ng masakit. So, nang dalangin namin ginagalang, Pastor, may mga problema, taas mga kamay, ay may mga problema sa kalang buhay, lutasin mo, malapit noon. Kalooban ng malapit na pagpapalain ka. Yes, Lord, bless them, O Lord. Nandito sa hapon ito, maging sa nanood sila mga bahay, pagpalain mo sila. Ano mang kailangan nila, ibigay mo, malapit noon. Simalang kaparanan. In Jesus' name. Pagaling mga may sakit sa hapon ito, in Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Aming sinasaway, lahat naman nag-aaway, I command you, in the name of Jesus. Demonyo ng cancer, leukemia, diabetes, demonyo ng COVID, lumayas ka in sa mga manampalataya. In Jesus' name, sickness, be healed, be healed, be healed. In Jesus' name, problem be solved. In Jesus' name, be healed. Demon sickness, is out, is out. In Jesus' name, be healed, be healed. In the name of Jesus, be healed in the name of Jesus. Lahat na niniwala na magaling na kayo, taas na kamay. Tatanggapin. Tinanggap mo na at tatanggapin mo. Hallelujah! Praise the Lord! Sumigaw tayo malakas 3 beses. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! God bless you, yung mga baguhan na kapatiran. Mabautismo po kayo para makompleto ang inyong kagalingan, ang inyong kaligtasan, matanggap niyo ng kompleto. Hallelujah.